Hello everyone! Nagluto si Tita Wena ng napakasarap na sinigang na blue marlin fish. And yes, medyo pricey siya pero once in a while at napakasarap nga nito dahil lahat siya ay laman. Very fleshy talaga siya. Sobrang sarap niya. Ayan, tingnan nyo naman oh. Alam nyo guys, bihira ko lang talaga mabili to kasi sobrang mahal nga niya. Pero once na kinrave ko siya at talaga namang can't stop my craving, go ahead and buy, cook it. Kaya naman dito ay samahan nyo ako at tayo ay magluluto ng blue marlin. Ayan, let's cook. Ayan, so dito nga ay mayroon tayong sariwang-sariwa na blue marlin. Ayan, linis na yan at kinat ko na nga sila. Ayan, tingnan nyo naman kung gaano sariwa. So dito ay naggisa na ako ng mura na luya, yang ginger, and then garlic and onions. Ganito ako maggisa pag ako magluluto nito. Gusto ko talagang gisang-gisa. So ayan, at nilagay ko na nga rin ang kamatis. Ayan, so maya-maya ng konti ay ilalagay na natin dyan ang isda. Ayan, para wala siyang langsa. Ayan, nakakatuwa at sobrang sariwang-sariwa talaga yung isda. Ayan. So, ayan. So, i-organize lang natin dyan sa ating kasirola ang ating fish, ang ating blue marlin. Ayan, para hindi siya ma-deform. Alam nyo guys, niluluto ko po lang to. Excited na ako. So ayan, pagkatapos nating ilagay yung isda, ay lagyan natin ng enough na tubig. Ayan, para magluto sa kanya. At maya-maya lang ng konti ay kukubiran natin yan. Pero bago natin kubiran, maglagay na tayo ng cubes. Ayan, ang ginamit ko nga ay shrimp cubes. Yes. Dahil wala namang fish cubes. At naglagay na nga rin ako dyan ng durog na paminta para mas malasa. At sinunod ko na nga rin ang fish sauce or patis. Yes. Walang measurement yung ating mga ingredients. Kayo na ang bahala. Ayan. At tekpa na nga natin para makonsib natin ang ating init para mabilis kumulo. At dito nga habang pinapakulo ko na ang ating niluluto ay isa-sanitize ko muna yung gulay na ating ilalagay. Ito ay pichay. Ayan. Dahil kanina, nakita ko sa palengke, ang daming langaw, no? Minsan hindi naman natin ma-avoid yun. Siyempre, wet market yun, no? Pero nasa sa atin yun kung paano natin lilinisin na maayos yung ating mga gulay. Dito nga ay naglagay ako ng soda. Pagkatapos kong hugasan mabuti ang ating pichay, ayan, at nilagyan ko ng soda. Ayan, guys. So, una ay ilagay lang muna natin ang talong bago natin ilagay yung pichay habang siya ay hindi pa kumukulo. Dahil ang tanigi ay mabilis lang pong maluto yan. Paghihintayin muna natin kumulo bago natin ilagay yung gulay, ma-overcook ang ating isda. And then, madudurog siya. Kasi napaka-smooth po ng texture ng tanigi or blue marlin fish. So kaya habang pinapakulo mo, ilagay mo na. At dito nga, pagkatapos kong ibabad ito sa soda ng 3 minutes, huhugasan ko ulit ito ng running water. Make it sure na malinis at natanggal din yung soda na pinagbabara natin. At ikakat ko nga ito dito, yung kanyang mga tangkay or steam. At yan muna ang aking ilalagay. Medyo matagal kasi itong lutuin. So kaya iuuna ko na siyang ilagay para maluto na siya kaagad. At ihuhuli nga nating ilagay yung mga dahon. Ito kasi mga dahon, mabilis lang itong maluto at ayaw nating ma-overcook. So, dapat half cook lang yung gulay para hindi mag-evaporate yung nutrients at mag-contribute sila lahat sa ating body circulations because we need all that vitamins na may contribute sa ating body. Yes, ayan. At nilagay na nga natin yung mga tangkay ng pichay. At takpan ulit ha, para mabilis na kumulo. Para hindi rin aksayado tayo sa gasol dahil napakamahal na rin ngayon ng gasol. So, ayan. So, maya-maya nga lang ng konti ay ilalagay na rin natin itong ating mga dahon na ito ng pichay. Pero, bago ko ito ilalagay ko na muna yung ating sili na green. Siyempre, hindi mawawala ang sili na green
balancing po yun, ano. Hindi nga masarap kumain pag walang konting spicy. Yes, guys, kayo ba ay katulad ko rin? Pag ako ay kumakain, especially may sabaw, actually kahit walang sabaw, no, I always love to have spicy. Yes, chili sa mga ganitong lutuin. At pag wala ng pag yung mga dry foods naman, gusto ko yung chili sauce. Pero pag mga ganito na may sabaw, so gusto ko ng green chili at medyo may kagat ng anghang. Meron kasing green chili na wala talagang kaanghang-anghang, no? Ayaw ko yun. Ayaw ko ng display lang. Gusto ko lahat ay mayroong benepisyo at mayroon akong natitikmang sarap. So, ayan, pwede na nating ilagay ang ating sili. Ayan. Ayan. Tingnan nyo naman yung isda, oh. Ay, nako. At alam nyo ba, guys, napakabango. Habang niluluto ko nga to, excited na ako. Dahil talaga namang yung bango niya, yung aroma niya, talagang nangangalingasaw. So, ayan, ilagay na natin dito yung mga dahon ng pichay. Ayan. Pagkalagay nga natin ng pichay, wag nating hahaluin para yung isda natin ay hindi ma-deform. Ayan, i-press lang natin, press down para ayan, so masuk siya sa sabaw. At inilagay ko na nga rin dyan yung green chili. Ayan, masarap yung green chili na yan. Medyo may kick ng spicy. And then, now ay maglalagay na tayo dito ng pangpa-asim. Ang gamit natin ay Knorr sinigang sa gabi. Ayan, pagkatapos nating ilagay yung sinigang, scoop lang natin ng ganyan para weigh natin yan para ma-dissolve yung ating sinigang mix. Ayan. At pagkatapos nga nating maglagay ng sinigang mix, nag-squeeze ako dito ng fresh na calamansi juice. Ibuhos lang natin dyan sa palibot. Makaka-enhance po yan ng lasa para mas lalong sumarap. Naglagay na nga tayo ng sinigang mix. Lagyan pa rin natin ng konting calamansi. Yes, napakasarap. At dito nga ay naglagay na rin ako ng konting sugar lang to balance the taste. And yes, within few minutes ay pwede na rin nating i-off yung apoy para naman hindi ma-overcook ang ating gulay. Masarap kasi yung gulay na yung mga dahon ay medyo may pagka a little bit crunchy. Pag yung na-overcook na, hindi na masarap, masyado ng lata. And then yung benepisyo no, na dapat may contribute natin sa ating body circulations, definitely mag-evaporate na siya, which is mali yun. So, dapat may contribute na atin sa ating body. So, halika na at tayo ay mag-plating na. And yes, so I'm super excited na nga kasi kakain na kami. So, I hope na nag-enjoy kayo sa ating bago na namang putahe. And yes, kakain na kami. It's plating time. So, sana naman ay kakain na rin kayo para sabay-sabay tayo na mag-nyam-nyam. And yes, thanks everyone for watching at sana may naihatid na naman ako na masarap na putahe sa inyo from my table to your table. At saka pala, don't forget to subscribe my Facebook and also don't forget to subscribe my YouTube channel. And if you guys handling the YouTube channel and Facebook too, I will do the same. If you support me, I will do the same. Yes, because let's grow all together to make us achieve our a little dreams. Yes. Ayan, lagi nating tatandaan sa mga content creator dyan, tayo ay magsasucceed sa ating mga wish dito kay Mita kung tayo ay magsusuportahan. Kaya naman, let's support one another to make us grow all together. Ayan, ang sarap oh. Nakikita nyo ba? At hindi lang yan mukhang masarap. Talagang sobrang sarap niyan. And alam nyo ba, yung calamansi juice na ating inilagay, aside doon sa pang-asim na Knorr seasoning, mas na-enhance pa yung lasa. Guys, itry nyo ang method na to. For sure, mai-inlove kayo. Pati family nyo, nakakatanggal ng pagod. Nakakatanggal ng stress sa buhay. Sobrang sarap talaga at sobrang bango. Lalo siyang bumango nung nilagyan natin ng calamansi.
And yes, alam nyo ba, walang kalangsa-langsa ang pamamaraan natin ng pagluluto na ito. So I hope na itry nyo rin ang method na ito. Thanks everyone for watching. God bless. I love you all.